ikaw merong ambisyon at aspiration sa buhay na iangat ang iyong sarili bilang isang babaeng merong anak, makikita mo na ang difference doon, hindi mo kinakailangan ng mga tao para sabihin na gamitin sila para magkaroon ng pera. Mismong ikaw, mas masarap nakikita ka ng pera at yung pera na yun na pinaghirapan, ang ibibigay mo sa iyong anak na suporta. Sana makahanap ka rin ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo dahil ikaw, alam ko, may kakayahan ka at marunong kang babae. Yun lang po. Marami akong kaibigan na may anak ngunit walang asawa, katulad ni Jaja. Pero bilib ako sa kanila kasi lumaban sila eh. At ang sabi ko nga sa'yo, Jaja, kanina, change your environment. Go back to the province. Balik ka sa probinsya. Pahinga muna tayo. Simula ulit. Tapos, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Umasa ka kung sinong nararapat talaga sa'yo. At ituturo sa'yo ng Diyos kung anong dapat gawin. Kanila, Ate Arlene naman at Nestor, lahat po ng mag-asawa dumadaan sa ganyang pagsubok. 27 years na kayo. Pero itong unang araw ng bagong buhay ninyo. Kaya nagpapasalamat ako, nagbukas nga yung langit kanina eh, nung nagtabi muli kayo. Pero bilang pari ninyo, amungkahi ko lang mamayang gabi, mag-usap kayo. Humingi ng tawad sa bawat isa. Huwag nang ungkatin yung mga kasalanan na nakalipas. Kalimutan na nakalipas at ipamahagi muli ang inyong pagmamahalan. At pagkatapos nito, tamang-tama magpapasko, ikakasal ko kayo. Marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Siguro po, Mang Nestor, dumating lang kayo sa punto ng buhay ninyo na parang kinailangan nyo lang na merong maglalambing sa inyo. Nagkataon lang naging busy si Ate Arlene, kaya parang nagkalimutan kayo doon, hindi ba? Sayang, ang 27 years. Kung talagang tatalikuran nyo na. Pero natutuwa kami na hindi ganon ang nangyari. Dahil sa counseling pa lang talagang, naku, napagtanto ninyo kung gano'n nyo kamahal ang isa't isa, hindi ba, Ate Arlene? Siguro din, Mang Nestor, ibibigay ko na po itong pagkakataon na ito sa inyo na kayo po ay makapagpaalam kay Jaja ng maayos. Ay, kahit na lang po, huwag na po kayo lumapit. Okay lang. Okay lang po. Okay lang. Bawal na po lumapit. Huwag na po kayo lumapit. Okay lang po. Okay lang sa akin. Huwag na po kayo lumapit. Diyan na lang kayo magpaalam kay Jaja. Siya naman na lumapit. Sorry. Alam mo, sa totoo lang, Jaja, kasi sa tingin namin talaga, parang ang anak ang tingin sa'yo ni Aling Arlene. Kasi sabi mo, di ba, wala kang nanay dito sa Maynila, wala kang pamilya dito. Siguro, gano'n na lamang, hindi ba? Para merong gagabay sa'yo at magpapaalala sa'yo. Ha? Hangad namin dyan ang maganda mong buhay at sana nga ay mula sa pangyayaring ito ay matuto ka na. Isipin mo lang palagi ang iyong anak, Jaja, ha? Ate Arlene, may mensahe ka pa ba para kay Jaja? Sabi ko lang po, magmula ngayon, ayusin niyo lang pong buhay niyo po. Kasi parang anak na rin yung turing ko sa kanya eh. Kasi iniisip ko kung mangyari sa anak ko rin yun, masakit din po. At sana din magabayan niyo po si Jaja. Mang Nestor, tulungan niyo rin po si Ate Arlene na pagkatiwalaan kayo ulit. Kasi po, kayo po ang sumira nun. At kung talagang gusto po ninyong laban niya yung brief niyo, turuan niyo po si Ate Arlene paano maglaba, ha? Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, napakaraming aral na naman po tayong natutunan mula sa ating naging issue ngayong umagang ito. Sa buhay mag-asawa, sadya nga yatang dumarating po ang pagkakataong parang ayaw nyo na sa isa't isa. Maisip ninyong nakakapagod na
at konting-konti na lang ang gusto mo na talagang sumuko. Pero kung susubukan mo uling balikan ang mga unang araw na kayo ay nagkakilala, nagkagustuhan, nagkaligawan, at tuluyan na ngang nagkahulugan ng loob, walang anumang balakid ang pwedeng sumira sa inyong magandang simula. Walang sino man ang pwedeng sa inyo ay makakapagpahiwalay kung muling paiiralin ang naumpisahan at pinagsamahang pag-ibig. Kaya para po sa mga mag-asawang matagal nang nagsasama, kasal man o hindi, may iwasan pong masira ang magandang simula kung paminsan-minsan ay babalikan po natin ang tamis ng inyong pag-ibig sa isa't isa. At para naman po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, sabi nga, love is lovelier the second time around. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa inyo, Dance Squad, salamat din. Siyempre kay B1 at B2. Mas maraming thank you sa ating trio tagapayo. At sa ating mga sausawero at sausawera dito sa Tunasan, Muntinlupa, salamat po ng marami sa mga naging bisita po natin na nagbahagi ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Maraming salamat din po. At syempre, sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera online worldwide, anumang oras ay nakatutok sa atin, maraming salamat po. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, muli gusto po namin magpasalamat sa lahat po ng mga taong tumulong sa amin para po maisakatuparan ang pakikipag face-to-face dito po sa Barangay Tunasan sa Muntinlupa City. Muli maraming salamat Mayor Aldrin L. San Pedro at ganoon din kay Executive Assistant Ellen Guzman Diang mula po sa Office of the Mayor. Salamat din kay Engineer Roberto M. Bunyi, ang kanila pong City Administrator. Maraming salamat din kay Mr. Eric Ramirez, ang Admin Officer ng Muntinlupa Sports Center, at kay Chairman Walter Arcilia, ang kanila pong Barangay Council ng Tunasan, Muntinlupa City. At siyempre, thank you sa bumubuo po ng Barangay Council ng Barangay Tunasan, Muntinlupa. At aasahan po namin ang gagawin ninyong pagwagayway sa ating face-to-face flag. At kapatid, abangan niyo po kami sa mga susunod na araw kung saan po kami dadayo para pag-usapan ang mga problema niyong ng harapan. At kung gusto po ninyo na sa inyong barangay kami ay tumayo, sumulat lamang po kayo sa amin para mapag-usapan po natin at maayos ang detalye at ang bawat issue po. One barangay at a time. Muli mga kapatid, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami na laging nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyong lahat ito, mga kapatid. Ngayong Lunes, huli sa akto, si Chuper gumagawa ng milagro. Nakita ko talaga mismo na si Rane sa kayong kabit niya na sa jeep. Walang pante, walang brake. Totoo po bang may naganap na milagro sa loob ng jeep? Kaya ang driver sweet lover, lagot kay Commander. Nung nakita mo, Yun, ano sila, parang tapos na. hindi na po ba talaga uso ngayon ang mabait at pat na lalaki? Siguro, ganun. Kung sakaling babalik ka rin natin ng sitwasyon, Kuya Rani, malaman mo isang araw may lalaki sila. Anong gagawin mo? Face to face, ngayong Lunes sa bago nitong oras, 4:30 p.m.